Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ating sa West Philippine Sea. No? Alam nyo naman po, ulitin ko sa inyo, tayo po ay naninindigan katulad ng Pangulo sa ating West Philippine Sea. Ang ating pong karapatan, kasirinlan, dyan po sa West Philippine Sea, ating yan. No? At ganun din po, ating pong ipaalala sa inyo, ito po Sara Resign Movement sa DepEd, May 17 po yan. Program proper nila, I think 4 p.m. No? Gawa po yan sabi sa akin, gawa daw po ito ni Banat Boy. Di ba ang ganda, no? Banat Boy sana makarating sa ito. Kung maganda rin, no? May naisip kasi ako. Gawa ka ng, yung mukha ni Sara dyan, tanggalin mo parang faceless. Pero mukha pa rin, pero faceless nga lang. Tapos lagay mo sa gitna ng bibig, sa porteng babig. No comment. Ilalagay ko yan decal. Pagagawa ko decal. Sa kotse, sa likod. Para yung makakabasa. No comment. No comment, bitches. Diba, Lola Carclea? So, West Philippine Sea, tungkol po ito sa Escoda Shoal. At ganun din po, itong Chinese nga ba o Pilipino ang mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Ay, Guo. Pala siya. Baka may kamag-anak yan si Guo. Yan po ang mainit. Saka ito pong mga katarantaduhan ng mga inchik sa ating bansa. Lalong-lalo na sa Pogo. Papahapyawan po natin yan. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. At meron pong tayong isang super supporter, taga-subaybay po, at patuloy na sumasama sa atin, no, dito sa ating channel, no, malaking tulong po siya. At yung sa iba pa, si Miss Andrea Jong, no, nagbigay po siya ng super thanks. At tamang-tama naman po, yan po ay makakatulong sa aking sister. Ibibigay po natin yan sa kanya dahil nangangailangan siya ng tulong na-disgrasya yung anak niya sa motor. Kailangan lagyan ng bakal yung pelvic ng bata. Kakaawa naman, no? So, hopefully ma-operahan na lang siya, pagdasal natin siya, no, na maging successful yung operation. Okay, maraming salamat po Miss Andrea Jong, no, sa patuloy niyong pagsuporta. Don't worry, magagamit po yung sinuper thanks ninyo sa pagsuporta niyo dun sa nangangailangan. Okay? At doon naman po kay Lola Carclea, nagpapa-super thanks din yan. Pero ibigay ko daw dun sa aking bunsong anak kasi yun ay merong special needs. Pang McDonald's. At doon sa mga members na patuloy na nagpapa-member, salamat din po sa inyo, no, na hindi kayo bumibitaw. At shout out sa lahat ng ating mga moderators, mga pumupunta sa ating video premiere kung meron man, no? So, banggitin na natin yung iba kasi baka nagtatampo na, no? Tulad ni Ate Marie Cris Hernandez, si Elora, si Aichang, si Miyu. Ikaw Miyu loka ka. Si Kaloyal Wanabet, si Senchang, si Milestan, Alex Andrade, si Mami B na always busy and beautiful, si Ate Maite, si Mami Peng, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Rebecca Lagmay, si Ninita Umali, Lorna Rafael, Nilda Arceo, si Horato Pantalya ba yun? Nakalimutan ko. Si Malditang Lola, Mami Lou Parker, si Jean Jagers, Tita Nandito, si Birja Panmosa, si RN 2 cents. Sino pa ba? Nakalimutan ko na kayo. Ilocana ka na, si Carclea, si Hattori, si Red, Danny Reynado, sino pa? Si Muhammad, nakalimutan ko na iba no? Okay, so yun po, no? Saka sa mga vloggers na pinanonood natin, no? Mga pro-admin po, si Carclea, si Mami Peng, si Kakopi, Munting Tinig, si Ali Bugha, pinanonood ko po yan, kababayan ko pong taga-Gapuyan, si DJ Byron Music TV,
saka si Mark Ramos na pare-pareho pong mga gwaping yan, no? Manang-mana sila sa akin. Si Mark Cervera, hindi ko na po sina-shoutout yan. Hindi ko sina-shoutout si Mark Cervera. Si Papa Trix, panoorin nyo, ang galing. Si Maestro Paul TV. Sino pa? Mga pinupuntahan ko. Si Top 1, yun. Boss Top 1, salamat ha. At kahit pa paano na-flex po yung channel ko ni Boss Top 1. Si Mike Abe, hindi niya pa ako sina-shoutout. Yun po yung mga pinanonood ko, no? Maski na hindi niyo ako nakikita sa comment section nila sa live, naka-background po ako, no? Nakikinig po ako sa kanilang mga opinion at ang tatalino ng mga BBM vloggers, no? May mga pinapakita silang ebidensya, proof talaga, hindi fake news, no? Ewan ko lang po dun sa iba, no? Ang gagaling si JIL Review TV, nakalimutan ko. Sorry po Sir Ivan ha. Araw-araw ako diyan pinanonood ko si JIL True Replay, no? Ang gagaling, saka ang beautiful at ang gagwapo, 'di ba, Miyu? Loko to si Mio, niyayari ako ni Mio, no? So, yan po, no? Kayo po, kung gusto nyo pong ma-shoutout sa ating channel, sa ating video, mag-comment lang kayo sa isa-isang video, mababasa ko po yan. Hindi naman po lahat mabasa ko, masagot ko. Ako lang naman ito, mag-isa lang, wala po akong team, no? Tingnan nyo nga, wala nga po akong background, wala akong B8, wala akong mic, no? Si Derek Freddy, tama ba? Derek Freddy Valera ba yun? Pinanonood ko po yun. No? Galing nun. Nakakaingit. Meron siya yung mga music yung, Wara, F. Galing. Ayos yung, Derek Freddy, ayos yun ha. What the F? Paano kaya ako magkaroon ng ganun? What the F? Di ba Mark Ramos? What the F? Si Mark Ramos po, bilyonaryo po yan. Sabi niya, magkano ka? Oy Mark, bilang mo ako na kape. Diyan sa, meron bang ano diyan, coffee bean diyan sa lugar mo? Sa Cayman yata yan si Mark Ramos eh. Parating nyo nga to kay Mark, hindi pa ako na siya shoutout eh. Si Mike Cervera, hindi na kailangan i-shoutout yan si Mike Cervera. Hindi po gwaping na tulad namin yan. Yari si Mike, si Boss Mike. Hindi ano yan, mabait yan si Boss Mike. Game yan, game. Okay, punta na po tayo sa topic natin. Napahaba tayo sa kwentuhan, di ba, Aichang? Ay, si Kai, saka si Tita Aurora, sama ko na, no? Saka sa buong Palawan, Zambales at sa Norte po, no? Shout out po lahat sa inyo. Punta na tayo dito. Unahin natin tong sa Skoda Shoal. Ito po yung isa sa mainit ngayon. Kasi napag-alaman po ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ang PCG, kasi sila ang nagre-research dyan, no? Balak na pong i-reclaim ng China. Base po ito sa sinabi ng PCG through West Philippine Sea spokesperson Commodore PCG J. Tariela. Kasi ganun po yung yung simula pattern ng China tatapunan ng mga dead corals. Yung Sandy Case 1, 2, 3 nga sa Palawan, tinapunan na ng base dun sa research ni Alta Camara. Di ba? Eto na. Sabi dito, ABS-CBN News, PCG stands by its China reclamation claims in Skoda Shoal. Kahit na ano pong sabihin ng mga inchik, ako po ay maniniwala pa rin sa ating gobyerno. I don't believe whatever they're saying itong China because they are propagandists, disinformation specialist po yan. Kaya sorry, sabi mong bias ako, bakit? Kakampihan ko ang China? Ano ako? Hindi naman ako pro-China. Ako ay Pilipino. Therefore, atin ang West Philippine Sea. I have to stand by with my government, which is the current administration. Maninindigan tayo. Kasi tayo ay mga Pilipino. Walang bentahan. Diba? Pilipino, depensa natin ang atin. Diba? Para kaso lang, talaga pong may mga kampon, no? Nagkalat po ng lahi si Judas Iscariot. Bago po siya nagbigti, no? At itinapon ng 13 pilak, nakapag-produce pa siya ng offspring. Hindi naman namatay lahat yung offspring niya, no? Nagbigti siya Automatic ba? Pag nagbigti ka, nagpakamatay ka, patay din sila at sila? Hindi naman Di ba? Ikaw at ikaw lang. Yung mga offspring. May lahing Judas yun. Dugong Judas Di ba? Ayun. Di ba? Tama, mali. Sino nagsabi nito, ha? PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela said, its findings of Beijing's alleged reclamation against Skoda or Sabina Shoal in the West Philippine Sea
were properly documented and cannot be dismissed as disinformation by China. Gaano kalayo ang Skoda Shoal sa Palawan? Oy, Elora, Kai, gaano kalayo? Sige nga, kung nandito kayo, nandiyan kayo, comment nga kayo. Gaano kalayo? Ha? Kayo, matatalino kayo eh. Ha? Gaano kalayo? Skoda Shoal is 75 nautical miles, convert that nautical miles to kilometer, off the coast of the main Palawan Island. Saan siya pinakamalapit na Palawan Island? Ha, Elora at Kai? Okay, o di kaya tanungin ko si Tita Aurora. Baka may alam siya. What I found, sorry, hindi pala found. What I find truly fascinating about China is their ability to employ deception, denial, false narrative, while projecting a facade of concern for regional stability. Kaboom! Ganyan. They are just, what? Yung parang sinusugarcoat nila. Sa harapan natin, sa paningin ng human eye only, just like without using a microscope, you will only see a China which is very, very friendly. A China which is very, very what? Accommodating. Ha? Mababait kami. Pero ang totoo, sabi ni Tariela, deception, denial, and false narratives equals to pure disinformation campaign for regional stability. Hindi totoo yung sinasabing lang kami ay para sa stability ng lugar na ito. Hindi po. They excel at crafting statements and narrating events in a way that convinces others of their peaceful intention and care for the marine environment. Wow! Naging mga environmentalist ngayon ng mga gago. Pasensya naman po Diyan sa mga Filipino-Chinese, alam ko wala nang nanonood sa ating mga inchik ang last name. Kasi nasasaktan po sila sa tinasabi nating Chekwa. Anong gusto nyong sabihin ko? Ayun naman talaga ang street word ng inchik, Chekwa. Diba? Huwag na tayong magpaka-ipokrito. Totoo yun. Diba? Anong gusto nyong sabihin ko sa inyo? Mababait kayo? Kung nasasaktan kayo, meaning totoo yun. Nakakampi kayo ng mga inchik na katulad ninyo. Pero kung kayo ay totoong Pilipino, nagkataon lang na last name lang nyo ay inchik, hindi kayo masasaktan dyan. Dahil wala naman kayong ginagawa. And you are despising also the narratives of this Chinese. Hindi naman namin kayo lahat nilalahat Yun lang pong nandun sa West Philippine Sea. Saka yung mga inchik talaga na nandyan sa Pilipinas, gawa ng pogo na gumugawa ng krimen. Kung ina-advocate nyo yung mga yon, so there's na, kailangan kayong kastiguhin. Nothing different sa inyo. Sama-sama kayo O dapat, masasaktan talaga kayo. Kung di kayo nasasaktan, kung maka-Pilipino kayo, and then kakampi namin kayo. Diba? Kaso, wala Wala nga ako nakikita last name inchik na nagko-comment. Walang tan, walang le. Lahat puro Pilipino. Di ayos, diba? So, ibig sabihin, pikon po sila. Dahil mas mahal nila ang naratiba ng China. Diba? Makikita mo talaga na nandun yung mga lahi ni Judas Iscariot. Diba? Kaya sabi ko sa inyo Ayan po Talagang pinaninindigan po. We are standing what we have said before. It's China. Yan lang. Si Tariela, yan ang spokesperson, matapang Alam nyo ba, ginawa na yan ng katarantaduhan? Kinopya yung kanyang ex account. Pikon na pikon. Pikon na pikon yung mga kalaban niya, lalo na yung mga Pilipinong pro-China. Pikon na pikon sila. No? Meron pa dyan yung mga political na dating nagtrabaho sa gobyerno ni Gloria. Pikon na pikon po. Inahamon na nga ng suntukan si Tariela. Tingnan nyo doon sa ex account niya. Sino ba yung naghahamon doon? Yung may yes show. Tama ba ako, Commodore Tariela? Inahamon daw siya, suntukan na lang sila. Ano sagot ni Tariela? Ay, hindi. Iba tulad yan. Pikon na. Sa akin lang pagkaka-interpret Pikon po yan. Napipikon kasi hindi sila makaubre. Suntukan na lang daw. Hindi nila kaya si Tariela kasi si Tariela nagbibigay ng tamang impormasyon, mga facts, supported by facts. Sila, wala baka naman tatanong lang, kayo ba ay pro-China? Magkano po ba ang monthly nyo from China?
Bakit nyo hinahamon ng suntukan? Si Tariela, mano a mano daw sila. Meron po eh. Ayan, talaga, tawang-tawa ako nung kasi nililibot ko po ang X account ng mga pro admin sa X. Nakita ko po nandyan si Jay Tariela. Ang dami rin din po dito. Pero ang daming mga Duterte minions na nandito sa X account. Talaga, grabe sila. Grabe sila, no? Grabe. Asan ba yun? Ang layo na, mga kababayan. Tawang-tawa talaga ako nung may naghahamon ng suntukan kay Tariela eh. No? Hindi na mapigilan. Suntukan na lang tayo. Ayan. Sino ba to? Tinan nyo to. Ayan o. Ito, yes show. Sabi niya. At Jay Tariela. How about you call me makapili to my face? Aba, bakit sinabihan ka na bang makapili? Sino ba tong yes show? Bakit? Harapin niya. How about, sabi niya, ano nga, tawagin mo ako makapili sa my face. Kailan at saan? No bodyguards, ha? Partida. May injury yung left medial ligament ko. O ano? Naghahamon? Bakit? Sinabihan ka ba? Ikaw ang nag-uudyok kay Tariela. Gago din to, no? Ang gago ang puta. Naghahamon. Sabi naman ni Jay Tariela, I apologize, but I do not typically respond to unverified accounts. I am not even sure whose account this is. Sino nga ba tong yes yun na to? However, if it is really you, I am not affected by these types of challenges. I am aware that we are both busy and have tight schedules, so making an effort to meet each other is somewhat impossible. While I am currently focused on our fight in the West Philippine Sea, I understand that you are also preoccupied with strategizing and handling the cases of your clients. Di yata ipinamalita ng admin ng X account ni Jer Tariela ang hamon ko sa kanya kasi alam ko matapang yang siya at di atras sa maginoong hamunan. Meron pa dito. Bakit nyo kasi hinahamon eh? Antayin yung tawagin niya kayong maka-China. Hindi yung ang yayabang yung magsalita eh. Pero pag nandyan naman na, sige nga, WW nga kayo. Itong yes yun na to. Tapos may sumagot pa. Rigoberto D. Tiglao. Akarin. Akarin daw siya. Para hindi mo na ko tawaging pro-China troll. Akarin daw siya. Ano yung isa? Akarin. Binabasa ko lang po binabasa ko lang. Binabasa ko lang ha. Sumagot kasi sila sa Twitter account ni Commodore J. Tariela. Pikon na pikon yung dalawa. Itong yes yo at itong Rigoberto Tiglao. Mga inutil, inahamon nila si Commodore na tawagin daw silang makapili. Bakit nyo siya pipilitin? Mga gunggong pala kayo eh. Kayo ang instigador eh. Tapos pag pinagsabihan kayong ganyan na pikon na pikon kayo. No? Malamang hindi kayo maipag-amano-amano dyan eh. Ididimanda nyo siya eh. No? Binibait nyo si Tariela eh. Ano kayo? Gago? Mga animal ang puta. Grabe ito naman. Balik tayo dito sa Skoda. No? O sa Sabinasyon. Manila Bulletin. Defense of Skoda Shoal will impact future resupply mission to Ayungin Shoal. Ay, ganun pala yun. O nga naman. The PCG Defense of Skoda Shoal from suspected reclamation activities by China will ensure the continuity of resupply missions to Ayungin in the West Philippine Sea according to PCG official. Sabi to ni Jay Tariela, said Ayungin Shoal lies between Skoda Shoal and Panganiban. Yung mischief kasi, nakuha na yan ng China eh. Tapos yung Skoda, nandito. Ngayon yung Ayungin, nandito. In between eh. Diba? Where China has already established an artificial island has been fully militarized since reclamation work started in the mid-2010. Ayan. Nakuha na nila itong mischief na to eh. So, maganda po yan. Yung depensa sa Skoda Shoal will impact the continued resupply mission in Ayungin, which is good. Kasi pag nakuha ng Chinese yan, yung Sabina or Skoda Shoal, mahirapan na tayong makapag-resupply sa Ayungin. Kasi in between eh.
Masasandwich tayo. O sabihin nyo, Mischief, Sabina, andito sa gitna yung Ayungin. Kasi sabi ni Tariela yung Ayungin is in between Sabina and Mischief. Sa Mischief, meron na silang military dyan. Itong Sabina, makapaggawa ng military. Di kuyog tayo, saan tayo dadaan? Di ba? O, yun lang po, no? Huwag natin basahin yung iba. Hahaba lang yung ating vlog. So, napakaganda niyan, which is very good. Depensahan nyo yan. Pero wag kayo namang like a tip in the night, no? Ako, tinatanong ko kayo, paano sila nakapagtambak dyan ng dead corals kung may bantay dyan na PCG nun? May mukhang wala eh. Kung di sila makapagtambak sa araw, kailan nila ginagawa yan? Siyempre sa gabi. O mukhang wala ring gwardya. Kaya nga, di ba sabi nila, the mouse will play if the cat is away. Ayun lang. The old cliche. Di ba? O. Ngayon, labas tayo dyan sa Sabina Shoal or Escoda Shoal. Pero ito, topic pa rin ay mga inchik. Pasensya naman po sa mga Filipino-Chinese kung hindi po kayo na nasasaktan sa mga sinasabi ko. Therefore, you are on our side. Pero kung nasasaktan kayo dahil sinasabihan ko kayong tsekwa, mga bastos kayo, pasensya po. Ibig sabihin, ang inyong alliance ay nandoon sa mga mapagsamantalang mga inchik sa West Philippine Sea. Tama, mali. Report nyo yung channel ko. Mag-i-exist pa rin si Tokis. Di ba, Kai? Okay, ito po tayo, ABS-CBN News. Tarlac Mayor Alice Guos, COC, I am a Filipino citizen. Ay, pinangalandakan niya. Talagang Filipino citizen siya, mga kababayan. Alam nyo ba, nakakita ako sa X account na gino-glorify po siya nung bayan niya dun sa China. Kino-congratulate siya, the first Chinese mayor in the Philippines. Wow! Tapos yung isang vlogger na si Mima Alicia, nagpakita ng TikTok video na itong si Mayor Alice Guo ay magaling magmandarin. Tapos sasagot siya sa Senate hearing ni Hontiveros at Gatchalian na hindi ko na po maalala. Gago! Bakit? Katulad ba kita na ang edad ay magkaroon na ng zero after sa aking edad? Ha? May ano ka na rin ba? Dementia? Ha? Mayor Alice Guo. Sige nga, may dementia ka ba? Ang bata mo pa naman para makalimot ng mga importanteng event sa buhay mo. Di ba? Tulad ng mga nasabi ko sa previous vlog ko. Puta, 5 or 7 years old, 6, ganyan. Tatanungin mo na parents mo, Nay, Tay, saan ba po ba ako pinanganak? Anong oras? Sino pong ano ko? Bahay ba? Hospital? O ganito? Kailan ako nagpatuli? Kung lalaki. Hindi ba ako nagpatuli? Ganon. Kailan ako niregla? Anong taon ako nagsimulang reglahin? Ganon. Di mo alam yun? Maski na homeschool ka, nire-report pa rin yan. Di ba? Walang alam. Ano isipin ko? Di parte ka ng sleeper cell. Di ba? Grabe, The local official became controversial after being linked to a pogo. Kasi nga po yung pogo nila dyan sa Tarlac, dati, meron siyang share dyan, tapos ibinenta niya. Ang nangyari dyan, na napasara yan kasi naimbestigahan, may nakatakas po. Yung nakatakas nagsumbong kasi sila po ay ginagawang slave. Ayun, natagpuan. Parang yung tulad sa Pasay. Kaya itong pogo, mamaya malalaman nyo mga kababayan. Related itong last two, meron pa tayong dalawang article, related po ito sa pogo. Kung paano po ginago ng pogo ang bansang Pilipinas. Sino nag-enable ng pogo? Sinong pumayag dyan? Ayaw ng China na magsusugal ang kanilang mga citizen. Bawal. Bakit nyo kinuha? Diba Duterte? Bakit ka umoo? Hindi mo ba alam ang magiging kahinatnan ng pogo? Ang mga kapwa mo Pilipino malululong sa sugal. Sa hirap na nga ng buhay, magsusugal pa. Tapos yung mga kriminal na mga Chinese from China pupunta ng Pilipinas. Madali silang makakuha ng visa kasi e-visa lang ang hindi mahigpit sa sa mga inchik. Kasi sabi ni Duterte, ganon. Ha? Nakakuha ng visa, ano nangyari? Mga member pala ng mga kriminal. Tama, mali. Tingnan sa Pasay. Nakuha nila Hontiveros. Mga fake documents, passport, government-issued IDs.
Ano pa? Birth certificate. Lahat yun eh. Government issued identification. Yun nga lang, di ko alam kung authentic kasi walang, puncher hole. Di ba ganyan din po nangyari? Sa Tarlac, dun sa lugar ni Guo. Oh, baka kamag-anak nito si Go. Nilagyan lang ng U sa gitna. Di ba? Dapat pinaawit nyo sa kanya no? Yung lupang hinirang, panatang makabayan, ano-ano pa. Ha? Girl Scout, yung panunumpa ng Girl Scout. Kami nga nung Boy Scout Matandaan ko pa yata yung aming panunumpa The Boy Scout Salute. Oh, di ba? Byron, Boy Scout Salute, di ba? Banat Boy. Oh. Grabe to. But in a copy of the COC, the Certificate of Candidacy, sent by the Commission of Election to the Senate Committee on Women, Children, Relation, yung committee ni Hontiveros, the mayor's full name was indicated as Alice Leal Guo, 35 years old, with residence address in Bamban, Tarlac, where she is also a registered voter. On the lower portion of the document, Guo certified some clauses including I am a Filipino citizen, I am not a permanent, blah, blah, blah. Sinabi niya siguro, siya ay citizen. Sabi niya I am a Filipino citizen. Prove it! Eto pa, mga kababayan. In her statement of contributions and expenditures, Guo said she spent more than 134,000 for her campaign. She did not declare any contributions from a political party or other sources, especially since she ran as independent candidate. Pero meron pong video na parang kakamping siya. Di ba? Sinasabi nga nung mga DBS o DDS na mga despicable supporter ng Duterte na kasalanan daw ni Lenlen kasi kakamping daw. Ewan ko, bahala kayo sa buhay ninyo. Mag-away-away kayo. Di ba? Kasi sabi kasi nitong si Guo dun sa Senate hearing nila Hontiveros, Your Honor, tinulungan po ako ng previous admin. Sino yung previous admin? Hindi naman pwedeng si Lenlen. Oo, pwede pala. Kasi si Lenlen, BP. Yun. Hindi niya sinabi Duterte ba o si Lenlen ang tumulong sa kanya? Hindi ko po alam, ha? Kasi putol po yung video Hindi ko naman maisama dito. Okay? On disqualification, parallel probe. Ay, naku, delikado na to. Ito na. Banban has a total of 45,008 registered voters in 2022. Ayan, based on the data from COMELEC and ABS-CBN investigation. Co needed only over 16,000 votes from this to be calculated to her post. In a result of 22 election, Guo led over her opponent Joey Solting was less than 500 votes. So nanalo siya. Salting is now the captain of Barangay Anumpul and ex-officio board of the Tarlac provinces. Okay. COMELEC chairperson Attorney Garcia and said Guo become a registered voter in 2021. Kung 35 na siya ngayon, kailan lang siya nagpa-register? Di ba? Teka muna. Sa COC niya, 35 siya nung 2021. So, kailan siya... Nagpa-registered lang siya, 35 years old. O 34? Wow! Correct me if I'm wrong, ha? Kasi, hindi, teka muna. Nag-file siya, no? Ng 2021. Kasi yung filing, November o October di ba? So 35 siya noon. Nagpa-registered lang siya noong 2021 din, April, bago siya nag-file. Wow! Sabagay, pwede naman mangyari yan, di ba? COMELEC chairperson said Garcia became a year and a month before the election. Di ba? Kaduda-duda talaga. Ang tanong, paano siya nakapag-rehistro noong April 2021 o isang taon at isang buwan bago ang 2022 election? Nga naman! Ikaw naman! Wala pong nagpo-post, wala pong nag-question sa kanyang application for registration. Kaya po yung Election Registration Board ng Municipal Government ay nag-approve po ng application for registration. Ibig sabihin po, hindi po ito naging issue. Sa pag-file ng Certificate of Candidacy, ang duty po namin ay ministerial. Ang tanong dito, sino ang tumanggap nun? Kung ministerial lang may pagkukulang kayo, COMELEC. Basta po na-accomplish yung COC, forma ito po ay pinanumpaan, tanggapin po namin yan. There is lapses in COMELEC.
Ayun, no? So therefore, sinabi po ni Guo na siya daw po ay isang Filipino citizen. Ay, panindigan mo yan sa Senate hearing, ha? Guo, nako, napaka prete-prete. Prete woman. Walking down the street, pretty woman. A girl like to meet pretty woman. Kaso, si pretty woman, baka Chinese agent, kaduda-duda talaga di ba? Kaya mag-ingat kayo sa magaganda, mamaya agent pala yan, mamaya spy pala yan. Di ba, Mike Cervera? Eto na, pogo tayo, ha? ABS-CBN, illegal na ospital para umano sa pogo workers na discover sa Pasay. Tingnan nyo, illegal na lahat ang puta. Ay, nako, ano nangyari? Gustong-gusto talagang ang Pilipinas is a safe haven for criminality. Pasensya naman po, mga kababayan. Ay, nako, wala kasing death penalty, walang kinakatakutan ang mga tao at mga foreigner. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC noong Lunes ang isang ospital na illegal umano nag-ooperate sa Pasay City. Nako, paano yan? Illegal na nga, nakakapag-operate pa. Ayon sa PAOCC, nag-ooperate ang ospital na walang lisensya mula sa Department of Health. Ay, ubos. Ayun. 2 Vietnamese at isang Chinese national na doktor ang inarest. Sa dami ng frontliners, mga illegal pa tong mga Vietnamese national saka Chinese national. Ano ba yan? Anong ginawa mo, Duterte? Ano ito? Naaresto din ng isang Vietnamese na nurse at Chinese na pharmacist. Biskupo. Wala umanong may pakitang license to practice as foreign professionals mula sa PRC. Ang mga ito ayon kay PAOCC Executive Director Gilberto Workers. Dagdag ni Cruz, may nag-report umano sa kanilang matungkol sa ospital na posibleng gumagamot sa pogo workers. Kumpleto sa gamit ang ospital tulad ng pagsuri ng dugo at CT scan. Meron din umano itong operating room at nag-check ng ngipin. Wow! Antindi nyo? Grabe. Whew! Kasi, mas gusto yata ng mga kapwa natin ng illegal na lang Wala! Grabe mga kababayan, bilib ako. Bilib talaga ako. Eto pa, isa pa tong pogo na to. Na naman, pogo lo. Last article natin. 167 Chinese nationals from Bamban, Pogo raid deported. O yun, na-deport na daw po yung 167 Chinese nationals. Biro niyo yan, Ang daming Chinese nakakapasok kasi nga, hindi po mahigpit yung e-visa, yung pagbibigay ng visa. Ngayon po, sabi ng DFA, maghihigpit na sila na sinusuportahan din ng Bureau of Immigration. Kudos naman. Pero kung hindi pa itong mangyayari, saka yung sa West Philippine Sea issue, wala. Tuloy-tuloy lang. Kaya dapat questionin din dapat yung mga ambassadors natin dyan sa China na itigil na yung e-visa na yan. They have to go through to a normal process na lang ng pagkuha ng visa. Grabe. Gawa ni Duterte yan Di ba? Okay, sana magpapasok ng mga Chinese nationals kung talagang totoong tourist lang. Itong mga to, hindi natin alam mamaya iba dyan talaga, member ng mafia nila di ba? Some 167 Chinese nationals working at the illegal Pogo hub in Bamban, Tarlac, raided by the law enforcement authorities earlier this year, were deported back to China on Tuesday morning. Dapat, pinalangoy nyo na lang po yan. Dinala nyo sa Palawan. Sabi nyo kay Ilora, bala na kayo dyan. Palangoy nyo, pabalik yan dyan. Dyan sa Hanan yun, napakalapit nila 100 something kilometer miles away sa Ayungin. Yun. Palangoy nyo na. Isasaklono naman ng mga Coast Guard nila yan Kaysa naman, gumastos pa kayo ng gasolina, Para lang ipa-aeroplano. Ang lapit-lapit ng South China Sea, Napaka-harsh mo naman, Tokis. Di ba? May mga kriminal yan. Mga illegal alien. Dapat na silang umalis. At least nabawasan. Dagdagan nyo pa po.
Napaka-harsh kaya wala nang inchik na nanonood sa yung Pinoy Talkies eh. Okay lang yun. Sabi ko nga sa'yo, maski na tatlo na lang eh. Si Ai Chang, si Elora, saka si Ate Maite. Nandyan sa ating video premiere, okay na po yun. No? Nandyan si Lorna Rafael, okay na po yun. No? Sino pa? Okay, yan lang po mga kababayan. No? Marami akong article dito about South China Sea pero hahaba po eh. No? So sa next time ulit, no? Hopefully patuloy nyo pong suportahan itong ating channel. No? And sana wag kayong magsawa sa pagsuporta. Okay? So God bless you all po and comment down below and I hope to see you on our next video. Bye-bye. God bless.